Yo yo yo, good morning, what's up mga boss? Kumusta kayo? Namiss ko kayong lahat, mga subscribers ko dyan, mga 200 subscribers ko dyan. Shoutout sa inyo. And just pasensya na, last update pa natin is August at ngayon lang ulit nasundan. And just we're back. Tayo ngayon ay muling mag-upload ng mga vlogs, videos, mga reactions. Tutuloy natin yung mga plans natin last year. Continuous yung upload sana natin from August last year, 2023. Ang problema, ang daming turning off events. Ang daming nangyari. So, ang daming nasacrifice. Yung mga sacrifices na yun, dumating na sa point na hindi na ako makapag-vlog, hindi na rin ako makapag-motor. Life update muna tayo. Gusto ko tong simulan from August. So yes, trinay ko naman na mag-vlog while meron pa akong access noon sa Maxim Rider. Ang problema, yung motor ko na ginagamit, which is yung RKS 150. Habang tumatagal kasi lumilitaw na yung mga problema ng motor, hanggang sa umabot na ako doon sa point na kailangan ko na siyang ibenta. Well, gusto ko siyang ipagawa at gusto ko siyang ituloy-tuloy pa na gamitin. Kasi feeling ko kasi hindi na worth it din. At nag-came up na lang ako ng nag-came up na lang ako ng kumuha ng hulugan ng motor. Which is that time medyo imposible na sa akin kasi ang dami ko na nga kinuhanan ng motor. And it's a blessing to me na ngayon ay nakapagpa-release pa tayo ng Honda Click version 3. So shoutout sa Ropali Giginto. Ayan, Ropali Tabang actually. Shoutout din kay Kuya sa atin. Umasikaso sa atin from day 1 na nag-apply tayo, nag-inquire. At itinuturing ko na tong last chance. So no matter what happens, kailangan ko tong ituloy, kailangan ko tong tapusin. Isa na din to sa masasabi kong pangarap ko din na nagkaroon ako ng regular na trabaho na hopefully hindi ako matsugi. Medyo maigpit sa trabaho namin dahil nga mobile insurance yung account. So maigpit sila sa process. Kailangan lang mag-ingat talaga. Tsaka yung customer experience, siguro na sa lahat naman siguro ng BPO, required talaga na mabigay mo yung best customer experience ni customer. So we are now at Friendship Highway. Pauwi ng Bulacan, may tuturo din ako sa inyong daan. Isa pang alternative way kung gusto nyong iwasan yung bako-bakong daanan sa San Fernando at iwasan nyo yung ginagawang daan sa may San Simon yata yun. Hindi ko alam bakit ganun yung daan sa may San Simon paapalit. Like may part na mataas pero yung entrada niya is lubak-lubak. Which is kada umuwi ako, lagi ako may nakikita mga nakamotorista. Actually, especially mga nakamotor na na-aksidente dun sa part na yun. Yung paakat delikado naman kasi, lalo na pag madilim pa dun sa mga part na yun actually. Kung hindi taga doon yung dadaan, kung hindi pa familiar dun sa daanan na yun, mabibigla, mapapapreno. Syempre ang risky magpreno doon sa mabilis na part kasi nga bukod sa lupa yon, mabuhangin, malalaki pa yung tipak ng bato na nakalagay doon, which is madulas. May kwento kung paano tayo napunta dito sa Honda Click na to na version 3. Well, nung una naligwak tayo sa tatlong motorcycle installment companies na in-applyan natin. Yung una, yung kukunin sana natin dun is Yamaha na N3. Ang problema, hindi tayo na approve gawa nung
nag-CI sila sa bahay. Nakausap nila yung tatay ko. Ang sabi, matagal na daw akong wala sa Bulacan. 1.5 years na daw akong wala sa Bulacan. Eh, yung lahat ng mga ID ko nandun. Which is totoo naman kasi nag-bed space ako sa Pampanga. Eh, syempre, yung mga IDs ko nasa Bulacan, tapos sa Pampanga yung bed space ko. Yun yung sinabit ko sa kanilang mga pre-approved requirements. Mas malalaman nila na wala na ako sa Bulacan 1.5 years na. Isa naman is sa Giginto din. Ang nag-apply naman ako doon for Honda Click. Parang version 2 pa yata, hindi ko sure. Kaso tatlong sa ano na yon, sa company na yon, tatlo yung lending company na pwede kong applyan. Tatlong financing yung pwede nilang pakisuyuan para ako ipagbigyan na makapag-loan, motorcycle loan. Ang problema, lahat ng tatlo na yon is ligwak. So nung umuwi ako ng Bulacan, trinay ko ulit sa Ropali. Actually, tatagal ko na rin nag-a-apply sa kanila. Siguro pangatlong apply ko na to sa Ropali Giginto. Naliligwak ako dahil nga na ewan ko, ang galing nung nagsi-CI nila kasi nalalaman nila na may hinulugan akong motor. May hinulugan na akong motor. Which is doon sa dalawa kasi yung financing nila. Yung unang financing is naligwak ako. Yung pangalawa, hindi ko alam kung anong magic ginawa nila, ba't ako na-approve. And ito na. Ito na yung result, and thank God pagbigyan pa tayo sa huling pagkakataon. Yeah, I'm hoping also na magtuloy-tuloy itong mahulugan hanggang sa matapos ko within 36 months. Yes, medyo mabigat, pero ito pa lang yung kaya natin sa ngayon. And hopefully subaybayan nyo kami hanggang matapos ko tong Honda Click na to. So, ano mga future plans ko dito sa motor? Syempre, ano mga future plans ko dito? Yes, tuloy-tuloy tayong mag-upload. So far, hindi pa lang ngayong buwan. Siguro mga May na or June ako ulit makakapag-upload ng tuloy-tuloy dahil wala pa tayong ORCR sa motor na to. Wala pa tayong Xerox, 1 to 2 months. But since knowledgeable na tayo sa mga daanan dito sa Pampanga at sa Bulacan, pwede naman natin siyang mapuslit. And hoping pag nagka-Xerox sa ORCR tayo, ang plano ko is bumalik ulit ako sa pagmamaxim. Siguro since 2 days off naman ako sa trabaho ko, sa regular ko na work, yung 2 days off ko na yun gagamitin ko pang biyahe sa Maxim. Bala ko nga after shift magbiyahe ako siguro until maggabi or before mag rush hour sa Pampanga. So kuha lang ako ng pangkain yun para di ko na magalaw yung sweldo ko. Then Sabado at Linggo tuloy-tuloy na biyahe para at least makuha ko yung panggasolina tsaka ipon panghulog dito. At kung tatanungin nyo po kung nagtutuloy-tuloy pa si Maxim, yes, nakita ko pa sa applications, ang dami pang orders for angkas. Which is hindi na rin nakakagulat kasi bukod sa wala pang kalaban si Maxim dito, like si Angkas tsaka si Joyride, na hindi ko alam yung rason bakit hindi pa sila pumunta dito. Naging ano na to parang tagig na to ng Pampanga Kahit naging BGC yung Clark pala, especially yung Clark, naging tagig na ng BGC. Tagig ng JGC. Naging BGC na ng Pampanga or ng Angeles. BPO companies is nasa Angeles na Tingnan na pinurso nila dito sa Pampanga kasi katulad yan, hindi crowded dito. Tuwing uwian lang yung traffic. At yun na nga, may mga choices ka na talaga na pwede mong applyan. So yun yung una kong plano dito sa motor. Pangalawang plano ko is i-let go ko na sana yung bed space ko dyan sa Dao. Then mag-uuwian ako, papasok. Mag-uuwian ako from work to Bulacan, vice versa.
Vice versa. Vice versa. Basta yun. Which is feeling ko kaya ko naman siya. At hoping na makasalubong natin si Boss Reed. Boss Reed, baka naman! And supposedly dapat papahinga lang ako ngayon sa bed space. Yun nga lang, since naisip ko kayo, gusto ko na talagang masimulan ulit yung pagbablog. Pag-uwi ko, i-upload ko na agad to. Ang ganda na ng daanan dito. Dati ang pangit nito, bako-bako. So yes, tingin po sa kalaman ng lahat, pangatlong Honda Click ko na to. Nagkaroon pa ako ng unang Honda Click, yung version 2 na 2020 or 29, hindi, alam ko between 2019 na 2020. Yun yung color black siya na matte, tapos yung mga sticker lang yan yung nag-iibang kulay, which is nakuha ko yung magenta na sticker. Panahon pa yun na nagfo-food panda ako. Yun nga lang, ayun, 5 months lang siyang tumagal, 5 months lang siyang tumagal siya sa akin. Gawa nga nung malalay na si Food Panda. At the same time, ewan ko pa, hindi ko rin, wala rin talaga kasi sa loob ko na mag-apply ng ibang work that time. Na-realize ko na lang nung talagang ginamit ko na yung motor namin as last resort. Yung motor namin na pangalan nito, yung Krypton na kulay dilaw. Di ko alam kung nasama ko pa sa vlog ko yun. Ayun, gumastos ako ng 10k doon for refresh and kung anong mga kailangan para ma-working in condition ko siya. Kaso ayun, naging issue ko doon is overheating, tapos ang lakas kumain ng gas. So tumigil na tayo sa pagpapanda nun. At pinalad ulit magka Honda Click for the second time, yung 2022 version, which is yung matte black ulit, pero matte black, pero red naman yung niya. May touch ng red yung sticker niya. Naging problem lang doon, nung na down payment ko lang siya, hindi ko na siya nasundang, hulugan ulit. At that time kasi umasa ako ma-absorb ng company na pinasukan ko sa Mandaluyong. Kaso dahil umasa lang kami sa mga nagpapaswab, bigla naman nilift down quarantine level. Nung pagka-lift down, wala na kaming masyadong sinaswab. Ay, liliko siya. And ito na nga, pangatlong Honda Click natin, which is version 3 pa. Masasabi ko, ibang-iba yung niya. Ibang-iba yung arangkada niya dun sa previous na Honda Clicks. Lalo na ngayon na itong gamit ko is break-in period pa. Hindi ko pa siya napapupunta ng 80 kilometers. Babad lang ako sa 60. Which is yun na naman talaga yung ideal na speed talaga para mapalapat yung piston, as far as I know, mga boss. Unlike kasi nung nagkaroon ako ng Honda Click, yung Honda Click naman na matte na may touch ng red na sticker is brand new ko rin siyang nakuha, brand new na hulugan. Yun nga lang, heartbreaking yung ginawa ko doon. Tapos pinambabiyahe ko pa siya sa pande-deliver ng mga Shopee, Lazada orders, tsaka mga credit cards na from Malolos to San Jose del Monte, particularly sa dulo pa, sa may gawing Muson papuntang Tungko. In area ko yan dati, shoutout. Grabe, pati sa ahonan walang kaproblema. Uy, ganda ng ganda ng view doon. Anyways, all goods na all goods sa akin tong Honda Click talaga. Masasabi ko ito na yung comfort zone, ito na yung comfort motorcycle para sa akin. Napag-try na ako ng NMAX, napag-try na rin ako ng Aerox, pero iba pa rin yung hatid sa akin itong Honda Click. All goods na sa akin tong hatak, all goods na sa akin yung speed, kahit all stock, pambiyahe, pang araw-araw, all around. Matipid sa gas, agile gamitin,
At ngayon ko lang to itatry sa bypass. So far dun sa mga Honda Click na version 3 na na-try ko, nakakapag top speed na ako ng 107, 108 sa bigat ko po na 110 kilograms. Nakapagpa 107 pa ako. Yung 0 to 60 walang problema, hanggang 80 pa nga actually. Pero yung 80 to 100 medyo hirap akong kuhanin. Suspension all goods. Pero yung mga na-try ko kasi dalawang Honda Clicks, parang ang pangit ng suspension. Hindi ko alam kung sa tagal na ba nilang ginagamit, dahil syempre ano nga siya, kumuhulugan na yung mga na-try ko dalawang Honda Click na kulay white na version 3 is pinaparentahan. Siguro kakagamit ng kagagamit, nasasaldak, nawawala yung durability ng shocks, ng shock, lalo na sa harap. Which is ngayon, wala akong masyadong nafe-feel na parang ramdam ko yung kalsada. Kung may mga uka man or what, may mga bako-bako, na-absorb niya, maganda. Paglabas natin dito, mag-u-turn lang tayo dun sa kasunod na tulay nito. Then may dadaanan lang tayo dun sa may, hindi ko alam kung dike pa ba yung matatawag or ilog na. Then lusot nun is sa may Minalin or Minalin. Puto na, may humps pala dun. Lumipad ako dun mga boss, di ko napansin may humps. Pero ano nangyari dito? Aksidente? Hindi. Nawala ng tubig ang baterya, hindi nila mapastart. And yun mga boss, masasabi ko dito sa Honda Click, worth the value, worth the money. Basta yun, worth it siyang bilhin, worth it siyang hulug-hulugan din kung hindi pa kayo, kung kapos pa yung budget, no, pero kaya nyo naman buwan-buwan. Worth it siya, i-sustain. Worth it siya pang araw-araw, worth it siya pang pasada, worth it siya pang hanap buhay. Lahat-lahat na. Siguro nga kung merong endurance na all stock lang, tapos panggilid lang siguro, kasi mga hanggang 150cc category, siguro lalaban tong Honda Click sa mga endurance challenge. Wala pa lang ako idea kung may gumawa na, pero for sure naman na meron na. And so far mga boss, yun lang naman ang aking life update. More uploads to come, more future topics to come. Kung may mga nais din kayong i-topic, nais na i-chismis or everything, pa-comment lang sa comment section. Try natin itong isagad kung kaya, hindi kaya. Patungkol pala sa langis mga boss, hindi ko pa alam kung anong langis ang ilalagay ko dito, kung anong maganda sa version 3. Pero hindi ko alam kung same lang din sila ng build ng makina. Pero kung pagbabasehan ko sa version 2 ng mga nagamit ko dati, okay ako sa kicks, pero wag lang yung hanggang 1,000 km lang siya. Tapos pag mga pataas na gano'n, o kaya pag nagamit mo na yung working or ideal working viscosity ng langises na na siya, ramdam mong maganit na yung takbo ng motor. Sa Shell Advance ganun din. Ang kagandahan naman sa Shell Advance, maganda yung maganda yung response ng motor, hindi siya delay. Maganda yung arangkada. Sa Motol naman, nakakatakot lang dahil meron na mga meron na kumakalat na peking Motol na langis. Ang hirap din yung ma-identify kung peke or hindi. Alam ko sa Shell Advance ganun din eh. Siguro sa halos lahat naman na ng langis. Kaya kung bibili kayo ng langis, dapat doon talaga sa
sa legit na store or yung sa trusted niya na yung store na yun is may mga dealers sila or supplier na legit din. RS8, never akong gagamit ng RS8, although trinay ko siya one time dun sa pangalawa kong Honda Click. Hindi maganda yung hindi maganda yung kinalabasan dun sa motor. Parang 500 kilometers pa lang yata is sobrang nang mabibirit yung motor ko. Ramdam ko siya actually kasi araw-araw kong ginagamit yung motor that time. Tapos siyang napapansin ko sobrang init ng sobrang init ng makina ko nun. Tapos ang bilis kong maubusan ng coolant dun sa RS8. Disclaimer lang mga boss, I'm not to brand hate or something. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga naging experience ko sa mga previous ko na ginamit na langis sa mga motor din na mga nagdaan sa akin. So nandito na tayo sa may Pampanga Bataan Road. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa daanan na to, pero ito yung sinasabi ko na tulay. After nyo makalagpas dito, doon tayo dadaan mamaya. Hanap lang tayo ng way para makapag U-turn tayo, which is mahirap dito kasi grabe yung mga dumadaan na dito. Sasakyan ay mga walang patawad tulad nyan. Ang lusot ng daanan natin ito mga boss is yung sa may Sunset Park sa Minalin. Tapos after natin sa Sunset Park, dadaan ulit tayong looban. Lusot na natin sa may Apalit. Dahil nakikita ko na rin dito sa part na to na napakadaming sasakyan na dumadaan. Actually nadumaan kami ng pinsan ko dito. Ayan, Kent, shoutout. Gamit ang kanyang KY Icon carb type 110cc. Kung hindi kaya siguro kami kumain, siguro nakuha namin ng 1.5 hour yun. Syempre given na 110cc lang yung motor, 40 to 50 lang yung maintaining speed namin. Well, unlike dito sa Honda Click, nakapag-maintain pa ako ng 65 to 70. And so ngayon, yun muna mga boss. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, ang ating comeback, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Paki-follow din po ang ating Facebook page. At till our next vlog, dito ko na muna po tatapusin. Nais ko pong pasalamatan ng mga sumusunod. Yan, unang-una kay Lord na ginawa niyang posible ang akala ko imposible na ngayong araw na to. Hanggang sa itong mga araw din na nagdaan na pagkuha ko ng Honda Click, pag-uwi ko sa bahay, hanggang sa nakatagpo ako muli ng ating future asawa. Ayan, shoutout po sa aking girlfriend. Soon ay jowa reveal. Ayun, sa parents ko rin, naunawaan nila yung sitwasyon ko. Ayan, naging supportive sa akin. Sa tita ko po na nag-support sa akin din na makuha din tong motor. Ayan, kay Kent Marimat na nung mga panahong wala pa akong motor, siya yung matyagang naghahatid sundo sa akin pa uwi ng Bulacan. At nakahanap pa kami ng mga daanan. At sa lahat po ng mga subscribers natin, shoutout po sa inyo. Ayan, till our next vlog, ride safe always and stay safe also always. God bless all. Till our next vlog, adios.